Naglalakad ka sa mundo na iniisip mong patas ang lahat. Pero paano kung itapon ka ng mundong to kasabay ng basura habang buhay mong pinapanood mawala ang tanging taong minahal mo? Ito ang kwento ng isang binatilyong pinagmukhang basura, pero sa ilalim ng dumi, may apoy ng paghihiganti na hindi mapapatay. Ito ang Gatchakuta. Nag-umpisa ang kwento sa matinding pagtakbo ni Rudo habang hinahabol siya ng isang halimaw, isang nilalang na gawa sa basura. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga ito o bakit siya hinahabol. Dahil sa tuloy-tuloy na pagtakbo, nadulas siya at nahulog sa maruming tambakan. Dito niya naramdaman ang nakakakilabot na baho ng paligid kaya't napasuka siya ng dugo. Sa gitna ng kawalan, bigla niyang naalala si Recto, ang kanyang tanging ama-amahan, ang taong naging pamilya niya sa itaas. Sa sobrang galit, sakit, at kagustuhang makabalik para makapaghiganti. Sa mga nagtapon sa kanya at pumatay kay Recto, nagising ang isang kakaibang kapangyarihan sa loob ni Rudo. Handa na siyang lumaban. Biglang nailipat ang eksena sa isang lalaking nakapayong. Tila kalmadong pinapanood lang si Rudo mula sa malayo. Bumalik ang eksena kay Rudo na ngayoy nakikipaglaban na sa halimaw. Kitang-kita ang pambihirang lakas niya at ang tatag ng kanyang katawan. Habang sinusuka pa rin ang dugo, matagumpay niyang tinalo ang isang halimaw. Ngunit laking gulat niya nang biglang may sumulpot na mas malaking halimaw at agad siyang inatake. Sa lakas ng tama, tumilapon si Rudo palayo. Sa oras ng kanyang kahinaan, biglang lumapit sa kanya ang lalaking kanina pa nanonood. Nagulat si Rudo nang buhatin siya ng lalaki. Pero sa halip na tulungan lang siya, sinipa pa siya nito at pinilit siyang magsuot ng isang mask. Naguguluhan si Rudo sa ginagawa ng lalaki. Ngunit nang maisuot niya ang mask, nakahinga siya ng maayos sa kauna-unahang pagkakataon. Tinatanong niya ngayon ang lalaki kung nasaan sila, kung anong klaseng mga halimaw ang nandito, at kung anong nangyari sa kanya. Pinapatahimik siya ng lalaki, ngunit patuloy sa pagtatanong si Rudo. Dahil dito, napilitan ng lalaki na sagutin siya. Nasa pinakailalim na raw sila sa lugar kung saan tinatapon ang lahat ng basura at dapat daw siyang tumahimik dahil ang mga halimaw ay naa-attract sa ingay. Bigla namang nagbago ang anyo ng payong ng lalaki. Naging isang sandatang pambihira ito. Sa isang iglap, tinapos ng lalaki ang halimaw sa harap nila gamit ang sandata. Nagulat si Rudo sa lakas at bilis ng lalaki. Nagpakilala ito bilang Engine, isa siyang cleaner. Pagkatapos noon, biglang nawalan ng malay si Rudo. Pagkamulat niya, natagpuan niyang nakatali siya sa isang bakal, pilit siyang nagpupumiglas at sinisigawan si Engine na pakawalan siya. Gusto niyang bumalik sa itaas para maghiganti sa pumatay kay Recto. Pero sa halip na palayain siya, hinila siya ni Engine papunta sa isang lugar kung saan may mga sasakyan. Iniwan siya roon mag-isa. Ilang sandali lang may dumating na mga lalaking nakamaskara. Itinali nila si Rudo sa loob ng sasakyan at tila balak nilang ibenta ang mga bahagi ng katawan niya. Sa kababuyan nila, pinilit pa siyang pakainin ng basura habang pinagtatawanan siya. Pero hindi pumayag si Rudo. Kinagat niya ang kamay ng lalaking nagpapasubo sa kanya at kinain ang basura pati ang bahagi ng kinagat niya. Dito biglang lumakas si Rudo at nakawala mula sa pagkakagapos. May nakuha siyang kadena at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ito bilang isang sandata. Ang tawag sa ganitong kakayahan ay giver, isang taong kayang gawing sandata ang mga bagay na hinahawakan niya. Isa pala si Rudo sa kanila. Inutusan ng mga lalaki ang isa sa kanilang kasamahan na patayin si Rudo pero wala silang nagawa sa taglay nitong lakas. Hinawakan ni Rudo ang isang gulong at agad itong nag-transform bilang panibagong sandata. Napanganga ang mga kalaban. At pati si Engine ay nagulat dahil hindi lang isa, kundi maraming bagay ang kayang gawing sandata ni Rudo. Nang malapit nang tapusin ni Rudo ang mga lalaki, bigla siyang pinigilan ni Engine. Napatigil si Rudo. Dito sinabi ni Engine na sagutin niya ang lahat ng tanong ni Rudo, ngunit may kondisyon. Sumali ka sa cleaners. Ayon kay Engine, kailangan nila ang isang katulad ni Rudo. Nagulat si Rudo. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng mundo ang pinasok niya at lalo siyang nagtaka sa sinabing kailangan nila siya. Sa isang mundo kung saan ang basura ang pinakailalim, isang lalaking itinapon ng lipunan ang muling bumangon. Ngunit sa ilalim ng dumi, may apoy ng kapangyarihan na unti-unting nagliliyab. Sino mga ba si Rudo? At anong kahulugan ng pagiging isang giver? Abangan sa susunod na kabanata ng Gatchakuta. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba at sabihin kung anong bahagi ang pinaka tumatak sa iyo. Huwag na rin kalimutan pindutin ang subscribe at ang ring bell para lagi kang updated sa susunod na Tagalog Anime Recap.
I-like at i-share mo na rin ang video para mas marami pa tayong mapasaya.